Ito ang Hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Isang pinagpalang araw ng Sabado sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Sa araw na ito ay patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at ang ating tema ngayon is all about attitude o asal. Titingnan natin, kaibigan, kung ano ba ang hinahanap ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga ninanais sa atin. Ano ba dapat ang magbibigay kaluguran sa ating Panginoon? Bago natin tunghayan ang isang napakagandang salaysay sa aklat ng Henesis, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa araw na ito, Panginoong Diyos, kami po ay dudulog sa inyong banal na salita. Tulad po ng aming kahilingan sa maraming kapamaraanan, kami po ay pagkalooban mo ng karunungan. At ngayon pa lamang, sa lahat po ng aming matatanggap at mararanasan, nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mahigit 7 dekada mula nang maitatag ito noong 1948, patuloy na inihahatid ng Far East Broadcasting Company ang mensahe ng Ebanghelyo. Ito ay sa pamamagitan ng mga programa sa radyo na tumutugon sa bawat aspekto ng buhay ng mga tagapakinig. Nagsasahing papawid ang FEBC sa 13 AM at FM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pamamagitan ng online streaming sa 27 languages. Ang mabuting balita ni Hesukristo ay naririnig din sa shortwave. Umaabot ito sa China, Mongolia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Myanmar at Thailand sa higit na 40 languages. Gamit ng FEBC ang mga makabagong pamamaraan sa komunikasyon, sa radyo at mobile technology. Ito ay para maipaabot ang pagmamahal at mensahe ni Hesukristo sa iba't ibang mga pangkat ng tao. Sa tulong ng internet, nagagawa na ring maabot ang mga tagapakinig sa buong mundo. Mula rito ay nailunsad ang FEBC Radio TV sa Facebook Live at telebisyon. Isa sa mga haligi ng misyon ng FEBC ay ang pakikipagtulungan sa iba't ibang simbahan, samahan at individual. Maging ng mga kaagapay na katulad ninyo na may pusong nakatuon sa pagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Sa pagpapahayag ng mensaheng ito, sa musika man, pagtuturo, drama, pagtugon sa sakuna, pagsulong ng kapayapaan o iba pang advokasya, ang layo nito ay para sa pag-unlad ng buhay at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang ating misyon, ang maghatid ng tunay na pagbabago sa buhay at lipunan. Patuloy nating ibinabahagi si Kristo sa mundo. Sa mga panahong nadaramang ika'y hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan.
Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman. Ano ba ang pamanang iiwan ko? Pera? Bahay at lupa? Edukasyon? Malinis na pangalan? Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ng Henesis. Pag-aaralan natin ang isang napakagandang salaysay, no? Sa magkapatid na si Abel at si Cain. Pag-aaralan natin ang kabanata 4 sa aklat ng Henesis, mga talata 1 hanggang talata 8. Napakaganda nung 8 verses na yun, ano? Yung first 8 verses. Ngunit pagtutuunan natin ng pansin ang talata 7 at dito kukunan natin ito ng aral kung ano ang ninanais ng Diyos sa atin na magbibigay sa Kanya ng kaluguran. Ganito ang ating mababasa dito sa kabanata 4 sa aklat ng Henesis, talata 7. Sabi rito ng Panginoon, "Kung mabuti lang ang ginawa mo, maligaya ka sana. Pero mag-ingat ka, dahil kung hindi mabuti ang ginagawa mo, ang kasalanan ay maghahari sa iyo." Kanino ba ito in-address ng ating Panginoong Diyos Ama? Alam mo kaibigan, banggit ko nga itong Genesis chapter 4, ito ay patungkol sa offering na inihaing ni Abel at ni Cain sa harap ng Diyos. At dito, itong talata 7 na ating tutunghayan, sabi nga ng Panginoon, nagbigay siya ng babala, mag-ingat ka dahil kung hindi mabuti ang ginagawa mo, ang kasalanan ay maghahari sa iyo. Yun ang sinabi ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng Diyos? Kung hindi maganda ang ginagawa ng isang tao, at ito ay iaangkop natin sa ating buhay. Ito ay bagaman sinabi niya kay Cain, ito ay angkop sa ating kapanahunan. No? Kung hindi maganda ang ating ginagawa, sinasabi lang ng ating Panginoon, sinasabi ng salita ng Diyos, na tayo ay napapaibabawan. We are overpowered by sin. Sin is crouching at the door, sabi nga sa wikang Ingles, and eager to control us. Yung baga sa nangingibabaw sa atin ng kasalanan. Kung tayo ay hindi mag-iingat, lalong-lalo na sa ating asal. Dito, sinasabi lang ng Panginoong Diyos kay Cain, at ito ay angkop sa atin, patungkol sa asal. God is challenging us to do better. Yun, Gumawa tayo ng maayos, gumawa tayo ng maganda, gumawa tayo ng mabuti, pagbutihan natin. Kaibigan, pagka tayo ay nag-aalay sa ating Panginoon, kasi yung kanyang offering, hindi tinanggap ng Panginoon, Kasi it was not about the offering. No? It was about a matter of the heart. Hindi wasto ang puso ni Cain. At alam mo kaibigan, ito ay isang napakagandang aral para sa atin. Marami tayong idinudulog sa Panginoon. Lumalapit tayo sa Panginoon. Nananalangin tayo. Pero kung hindi naman tama ang ating asal sa ating pagharap, sa ating paghingi, sa ating Panginoon, hindi tayo magkakaroon ng pagpapala. Alam mo kaibigan, sa nasabi nga rito, ang pakahulugan, God is challenging us to do better. We can please God kung gusto natin. Yun ang problema sa ating mga nilalang ng Diyos.
Hindi tayo sumusunod sa ninanais ng Diyos. Kumbaga sa mas inuuna natin yung sarili natin, Hindi natin pinahahalagahan ang ninanais ng Diyos para sa ating buhay. Bagkus, masyado tayong tumutuon ng pansin sa ating sarili. All we need to do, sinasabi dito sa talata o pakahulugan ng verse 7 lamang, is to stop sinning. Tumigil tayo sa kasalanan. At, eto na yon, sumunod tayo sa Panginoon. Let us obey God. Magpasakop tayo sa Panginoon. Dahil kung hindi, mapapangibabawan tayo ng kasalanan at sasakupin tayo ng kasalanan. Yun ang sinasabi at paiwating ng talata na ating tinutunghayan. Alam mo kaibigan, ang bunga ng hindi pagtalima, hindi lamang bungang pangyayari. Alam natin yan. Pagka tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, nababasa natin dyan yung consequence, In many instances in the Bible, may mga Bible character na instant, Instantaneous yung kanilang consequence because of a wrong action or wrong deed. At alam mo kaibigan, ang bunga ng hindi pagtalima sa Panginoong Diyos, hindi lamang ito bungang pangyayari. It is short of saying, we turn away from God. Kumbaga sa tinatalikuran natin ang ating Panginoon. Hindi natin pinapahalaga ng sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi ko nga, sin would overpower us kung hindi tayo tumatalima sa ating Panginoon. Bakit? Kasi pagka sinunod natin ang pitan ng laman, yung ninanais natin, it is short of saying na we neglect what God wants for us to do. Yun, alam naman natin ang desire ng ating Panginoong Diyos ay para sa ating kabutihan. But sometimes, totoo naman yan, God allows us to make choices, but alam mo, kung talagang tutuusin, wala naman talaga tayong choice, kaibigan Lalo na pagka nagbigay ng utos ang Panginoon, wala kang choice. Ikaw at ako, wala tayong choice. Ang choice lang natin ay tumalima. Dito si Cain, hindi maganda yung kanyang attitude when he offered his offering to the Lord. Yun ang nakita ng Panginoon. May tanong dito. How do we respond? How do we respond if someone will tell us na tayo nakagawa ng hindi maganda? Papaano tayo tumutugon kung sinasabi ng isang tao, kapwa na lang natin, na hindi maganda ang ating ginagawa? Lalo na siguro, pagka sa salita ng Diyos ay ipinahayag niya na mali ang ating ginagawa, how do we respond? Diba? Sigurado na pagka tayo ay tumugon, kaya nga kumisan pagka meron na nga salita ang Diyos, ito ninanais na, ayaw natin siyang sundin. Kapag sinasabi ng Diyos na ikaw ay huminto na sa iyong kasalanan, hindi ba? Kung minsan, hindi tayo huminto sa ating kasalanan, yaan ay pinapakita natin na tayo ay naghihimagsik sa nais ng Diyos, bagkos inuuna natin ang ating sarili. At sa ating kapwa, siguro pagkakapwa natin na nagsabi sa atin ng ganyan, magagalit ka, di ba? Ibig mo sabihin, pag Diyos ang nagsabi sa iyo, na itatama ka ng Diyos, ayaw mo yon. Kinakailangan kaibigan, pag ang Diyos ang nagsalita, wala tayong ibang dapat piliin kung hindi sumunod, sapagkat yan ay daan ng pagpapala. Sa ating salaysay na tinutunghayan, God gave Cain, binigyan niya ng tsansa si Cain to right yung hindi magandang bagay na ginawa niya. At muli ay sumubok siya to try again. God gave Cain a chance to right his wrong and to try again. Ganyan din tayo. Binibigyan tayo ng babala ng Panginoon. Binibigyan tayo ng pagkakataon upang tayo ay manumbalik. Pagka pinatigas mo ang puso mo, talaga makararanas ka ng bungang pangyayari. Hindi ba? Let us be honest enough. Ito yung sinasabi rin dito, to admit kung ano yung nagawa natin. Hindi ba? Sabi nga ng Diyos kay Cain, kung tama ang ginagawa mo, mabuti ang ginagawa mo, maligaya ka sana. Hindi nga maganda ang ginagawa niya, kaya nalulungkot si Cain at that time because he did not obey, or his heart was not right when he offered his sacrifice. Alam mo kaibigan, we cannot master sin. Hindi natin pangingibabawan ang kasalanan kung hindi tayo tatalima sa Panginoon.
We would only be victorious kung tayo ay tatalima sa Panginoon at tatalikuran natin ang kasalanan. Sa sarili nating lakas, hindi natin mapapaglabanan ang kasalanan o maging ang tukso. Kundi, pag tayo ay nadala ng tukso, gumawa ng kasalanan, bungang pangyayari ang naghihintay sa atin. Bakit? Sapagkat we neglect or we refuse God's correction. Yan ang sinasabi natin dito. At alam mo kaibigan, itong buong passage na pinag-aaralan natin, itong verses 1 to 8 lamang, and particularly itong verse 7, this is all about obedience. Kung gusto natin tanggapin tayo ng Diyos, kung gusto natin na maging maayos ang ating fellowship with the Lord, maganda ang pakikitungo ng Diyos sa atin, gawin natin yung ninanais ng Diyos, sapagkat ang nais ng Diyos ay para sa ating kabutihan. At pagka sinasabi ng Diyos na tayo ay nagkasala, iisa lamang ang ibig sabihin ng Diyos, manumbalik tayo sa Kanya, humingi tayo ng tawad. Aminin natin sa ating sarili, ang ating pagkukulang sa harap ng isang banal na Diyos, sapagkat kaibigan, yaan ay daan ng pagpapala. Ang pagpapasakop sa nais ng Diyos at sa kapangyarihan ng Diyos, yaan ay daan ng maraming pagpapala. Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Ito po ang inyong lingkod, Edgar Topico ng Christ Commission Fellowship. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, marami pong salamat muli sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa pagkakataon at pribileyo na makadulog sa iyong harapan at makapanalangin. At dalangin ko rin po, O Diyos, ang patuloy na pagpapasalamat sa mga tumugon, sa panawagan, sa mga tumugon ng kanilang pagbibigay ng dedikasyon at suporta. Tuloy po na dinadulog sa iyo ang mga masugid na tagapakinig, masugid na taga-suporta. Hindi lamang po dito, maging sa abroad at sa iba't iba pong bahagi ng aming pong mundo. Marami po ang naabot, ay marami ka po na tinawag, marami ka pong pinili, at marami rin pong nakasumpong ng buhay na walang hanggan na kaloob mo, O Diyos, para po marami pa ang patuloy na maabot at mapagpala. At patuloy nga po ang dalangin namin sa mga oras na ito, patuloy nga pong abutin mo ang mga masugid naming tagapakinig, ang pati po ang mga patuloy nagbibigay ng kanilang suporta, maging sa panalangin at sa pananalapi. Patuloy po na idaloy mo ang pagpapala sa bawat isa. At ganun din po ang dalangin ko sa bawat isa na kung saan ay dumaranas ng mahigpit na pagsubok at mga hamon ng buhay. Dalangin ko po na patuloy ang kalakasan, katatagan at kaaliwan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu maranasan ng bawat isa. Patuloy ko rin po dinadalangin na idagdag niyo po sa bawat isa ang mga pangangailangan. Lalo na, O Diyos, dalangin ko, maaring ang iba po sa amin ay may pangangailangan ng kagalingan. Dalangin ko, idaloy mong himala ng kagalingan. Maging doon po sa mga may pangangailangan sa pananalapi. Dalangin ko rin po na idagdag mo ang panalangin nila ay matugunan. Dagdag mo po ang kasagutan sa kanilang mga panalangin. O Diyos, maraming pong salamat sa patuloy na pagtugon mo, sa patuloy na pagtawag mo, sa patuloy na pag-abot mo po, O Diyos, sa bawat isa. At salamat din po, O God, na marami ka pa po na pipiliin sa mga susunod pang mga araw. Patuloy nga po ang dalangin ko na madagdagan pa po ang maabot ng himpilang 702 DZS. Patuloy nga pong gamitin mo ang programang ito para sa iyong kalwalatian, karangalan at kapurihan. Maraming pong salamat. Tunay po na ikaw ang dakilang Diyos na di nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman.
At salamat po, bawat tagumpay, ikaw po ang nagbigay. Salamat din po, Diyos, na ikaw po ang aming palaging masusumpungan at higit sa lahat, ikaw ang aming tapat na kaibigan kahapon, ngayon at magpakailanman. Muli, maraming salamat po sa iyo. Patuloy ka namin, niluluwalhati, pinaparangalan, pinapupurihan, at patuloy nga po, Diyos, nagpapasalamat kami na patuloy po na ikaw ang nagdaragdag at patuloy na tumatawag, patuloy na umaabot sa mga taga-suporta at taga-pakinig at maging ang mga masugid na taga-subaybay at kaagapay ng 702 DZS. Sa iyo ang papuri, sa iyong pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Bahagi po ng ating programa ngayong araw ng Sabado, January 18. Tayo po ay may mga prayer request at dudulog po tayo sa ating Panginoon sa mga request na ito. Ama namin sa langit, marami pong salamat at muli nakapamamagitan kami sa larangan ng pananalangin para po sa kahilingan ng aming mga kapwa mananampalataya o maging ang kanila pong pamamagitan sa mga taong mahal sa kanila. Katulad po ni Lorna. Ang kanya pong pamamagitan ay salvation para sa kanyang mga kapatid. May pagkaloobon mo, Panginoon, ng karunungan si Lorna at nang sa ganun ay maipahayag niya ang inyong pag-ibig sa kanyang mga kapatid. Si Baby naman po, namamagitan po siya ng kagalingan para kay Rodolfo. At ang kanya pong pamamagitan kay Rodolfo includes Rodolfo sa protection at maging sa kanyang pangangailangan sa larangang spiritual. Kay Jocelyn, namamagitan po siya ng kagalingan para kay Micah. Si Micah po ay undergoing dialysis treatment. Naway pagkaloob mo ang pamamagitan ni Jocelyn para po kay Micah ng kagalingan as well as provision. Kay Nathan, siya po ay nilalagnat, kagalingan, Panginoong Diyos, ang kanyang kahilingan. Si Concepcion, naway maging stable na po ang kanyang blood pressure. Yan po ang kanyang idinudulog. Kay Milray, namamagitan po siya ng kagalingan para sa kanyang anak na lalaki na inuubo at sinisipon. Kay Virgie, ang kanya pong pananalangin ay good results sa kanya pong magiging check-up at kagalingan rin po, Panginoon Diyos, sa kanyang kalagayan. Kay Hilda, ang kanya pong pamamagitan ay sa pangangailangan po ng kanilang iglesia. Panginoon, ipagkaloob mo ang pananalangin ni Hilda upang mapunan ang pangangailangan ng kanila pong iglesia. Kay Arnold, ang kanya pong pamamagitan ay kagalingan para po kay Jojo who underwent operation sa kanya pong spinal column. Kay Rosalie, namamagitan po siya ng kagalingan para sa kanyang buong sambahayan. Kay Est, ang kanya pong pamamagitan ay kaligtasan po para po sa kanyang asawa at mga anak na lalaki. Naway, gamitin mo si Est upang maging daan at masumpungan, Panginoong Diyos, ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak ang kaligtasang inyong ipagkakalob. Kay Josefina, ang kanya pong pananalangin ay physical healing as well as financial provision. Kay Magsino, ang kanya pong pamamagitan ay kapayapaan sa puso ng kanyang mga anak. Kay Arlene, ang kanya pong pananalangin ay salvation and fast recovery. Siya po ay nagkaroon ng mild stroke recently. Kay Glenn, pamamagitan ng fast recovery para po sa kanyang mahal na asawa from hernia operation. Yan po ang kanyang pamamagitan. Kagalingan and fast recovery para po sa kanyang asawa. Kay Lerma naman po, meron po siyang problema sa mata, healing ang kanyang idinudulog. Kay kapatid Josie, Panginoon, ang kanya pong idinudulog ay para po sa pangangailangan ng kanyang buong pamilya. Kay Sonia, kagalingan para po sa kanyang anak na lalaki who is suffering from UTI. Kay Randy naman po, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan from glaucoma. At para po kay Corpus, away baging normal na po ang kanyang uric acid at kagalingan rin, Panginoong Diyos, from vertigo.
Marami pa po, Panginoong Diyos, ang dumudulog sa mga sandaling ito, nananalangin kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng katuparan ng mga kahilingan ito. Nag-aalay na kami ng pasasalamat, O Diyos, sapagkat, Panginoong Ama, alam namin mas maganda ang gagawin mo higit sa mga bagay na inihahaing namin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibigan, isang napakagandang paalala, isang napakagandang aral ang ating natunghayan sa pag-aaral natin sa salaysay ni Cain, sa kanyang pag-aalay sa Panginoon. Hindi tama ang kanyang asal, hindi tama ang kanyang puso sa pagharap niya at maging sa ginawa niya sa Panginoon. At ang aral dito, kapatid, para sa atin, sa tuwi-tuwi na tayo ay haharap sa ating Panginoon, huwag tayong gumawa ng anumang hadlang. Alisin natin ang mga hadlang na sa ating paglapit sa Panginoon upang tayo ay maging kaaya-aya at pagka tayo ay kinaluguran ng Panginoon, hindi malayo, kaibigan, makararanas tayo ng pagpapala. Pagpapasakop sa Panginoon, pagtalima sa ating Panginoon, yan ang ninanais na, at pag siya naman ang nag-anyaya upang tayo ay manumbalik, ang tugon natin, opo Panginoon, susunod po ako sa inyo. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa paalala sa pangalan ni Jesus. Amen. May harding mapananalangin. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita, samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin puspos. Ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman.